Shalom, 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 aking mga kapatid sa pananampalataya. Ito na naman po yung kapatid na si Roland, na muli ay binibigyan pagkakataon ng ating rabay para makapangaral ng kanyang salita. Dahil alam po ninyo, ito yung sinasabi nating huling araw ng pista ng tabernakulo. Ito yung sinasabi nating last great day. Dahil kung alam natin yung kwento na nasusulat sa binasa natin nung nakaraan, na ang pista ng tabernakulo ay ipinagdiriwang ng 8 araw. Yung unang araw ay takdang pagpupulong at yung ika-8 araw ay takdaring pagpupulong. Ito yung tinatawag nating last great day. Kaya kung kayo po nakahanda na sa aral na ibibigay ng rabay, katulad po ng ating sinasabi, ang maikling lapis ay mas mainam kaysa sa mahabang memorya. Now, balikan lang natin ang kwento dito sa Deuteronomio chapter 16, verse, sabi niya dito sa Deuteronomio chapter 16, at pupuntahan natin yung sinasabi nating pagdiriwang ng pista ng mga tolda o pista ng mga kubol. Dito sa Deuteronomio chapter 16, sabi niya, verse 13, iyong ipagdiwang ng 7 araw ang kapistahan ng mga tabernakulo, pagkatapos na makamalig mo ang 6 mula sa iyong giikan at sa iyong pisahan ng ubas, at ikaw ay magagalak sa iyong pagpipista, ikaw at ang iyong anak na lalaki at babae, at ang iyong aliping lalaki at babae, at ang mga libita, at ang mga taga-ibang bayan, at ang ulila, ang babaeng bao na nasa loob ng iyong mga pintuang daan. 7 araw na ipagdiwang mo ang pista kay Amang Yahweh mong Elohim. Sa dakong pipiliin ni Amang Yahweh, sapagkat pagpapalain ka ni Amang Yahweh mong Ama sa lahat ng iyong kinikita at sa lahat ng gawa ng iyong mga kamay, at ikaw ay lubos na magagalak. Anong sabi po niya? Ikaw ay lubos na magagalak. Sabi niya, kapag ipagdiriwang mo ang pista ng tabernakulo, sabi niya, ng 7 araw. And then, sabi niya, sa aklat ng Levitico chapter 23. Ito ang sabi naman niya sa Levitico chapter 23. Levitico chapter 23, sabi niya dito na pagdiriwang sa verse 36, o tatas ko sa verse 35. Levitico 23 verse 35 and 36. Sa unang araw ay magkakaroon ka ng banal na pagtitipon. Kayo'y huwag gagawa ng anumang gawang paglilingkod. Verse 36. At sa ika-8 araw, sabi niya, ay magkakaroon kayo uli ng banal na pagpupulong at walang anumang gawang paglilingkod. So ito po yung sinasabi nating pang-8 araw. Kaya sinasabi nating last great day. Kaya matatalasas natin, sabi niya, na ang pagpapala ay sa iyo at sa iyong mga salit-saling lahi. Pagpapalain ng gawa ng iyong mga kamay. Ang iyong mga kinikita. Ito yung pinag-aralan natin noong nakaraan upang ang ating mga pagpapalang mula sa ating Ama na gawa ng ating mga kamay ay hindi po magkukulang. Masasabi natin, na tayo po ay hindi kukulangin dahil tayo ay pinagpapala ng Ama at ipinagdiriwang natin ang kanyang mga salitang pista. Now, alam po natin na ito yung sinasabi nating huling araw. At pagkatapos po ng pistang ito, magsisimula ulit tayo sa panibagong bahagi ng ating buhay. Dahil ito yung huling pista ng taon. Kumbaga, parang magsisimula na naman tayo na magbibilang sa mga susunod na namang darating na araw upang ipagdiwang uli ang kanyang pista sa loob uli ng 1 taon. At sa pagdiriwang po natin ng ika-8 araw na huling pista ng taon,
sana ano po, ay may natutunan tayo sa mga nakarang mga taon. Kaya ang aral po ng Rabbi, time to move on. Ano po? I-welcome po natin yung new beginning. Bakit? Magsisimula na naman po tayo ng pagbibilang. Magsisimula na naman po tayo ng ating mga pagbabaka sa buhay. At sana naman ano po, may natutunan tayo sa mga nakaraang bahagi ng ating buhay. Kaya kung kayo po'y nakahanda na ano po, simulan natin ang kwento ng Rabbi. Dito sa aklat ng mga gawa, ito po ang ating tingnan. Dahil ito yung simula ng ating pagbibilang na naman ng susunod na pagkakataon natin na ipagdiwang ang kanyang pista. Bakit? Ito na yung huling araw ng pista ng Ama. Ano po? Dahil sa susunod na pista, magsisimula na naman yung cycle. Ito yung end ng pista ng taon. Ito yung huling pista. Kaya sabi niya dito, time to move on. Start a new beginning. Bagong buhay. Bagong pagkakataon. Kaya sabi niya dito sa Aklat ng mga Gawa, chapter 17, verse 30, ganito ang kanyang sinabi. Ano po? Aklat ng mga Gawa, chapter 17, verse 30. Ito yung kanyang sinabi. Ang mga panahon ng kahangalan ay pinalipas na nga ng Ama. Datapwat ngayon ipinag-uutos niya sa mga tao na magsisi silang lahat sa lahat ng dako. Now, ano pong sabi niya? Ang panahon ng kahangalan. So, everything na nakaraan sa loob ng isang taon, kalimutan mo na. Huwag mo nang isipin pati. Huwag maging, ito yung dahilan para mamuhay ka uli doon sa nakalipas. Alay, masyadong malakas ka. Ano po? So makikita natin na panibagong taon, ano man yung mga nakaraan. Let bygones be bygones, sabi nga. Ano man yung mga nangyari sa nakarang panahon, huwag mo nang sisihin ang sarili mo, huwag mo nang sisihin ang mga pangyayari sa buhay mo, ano mang kahangalan ang nagawa mo, o pagkukulang mo na nagawa, pagkakamali mo sa buhay, ano mang mga pagkakamali mo sa buhay na nagawa. Ano po? Ibaon natin sa limot. Ano po? Matuto tayo sa mga nakaraan. At ano man yung pagkukulang natin, sabi niya, pinalipas na ng Ama. Kung mayroon tayong nagawang mga kasalanan, pinatawad na ng Ama. Kaya sabi niya, ang mga panahon ng kahangalan, ang mga panahon ng mga pagkakamali, pinalipas na ng Ama. Ngayon, sabi niya, datapwat ngayon, sabi niya, ipinag-uutos niya sa mga tao na magpanibagong buhay. Magsisi sa lahat nilang mga sa lahat ng kanilang mga kasalanan at magpanibagong buhay. Ano po? Panibagong umaga. Now, alam po ninyo, ang bilang na ikawalo, ito yung simula, ano po, ng kwento. Ang bilang 8 is simula at ang katapusan. Kaya po ganun yung kanyang pagkakasulat na 8, parang infinity. Ano po? Ano po? Kung saan ka nagsimula, doon ka din matatapos. Kaya tignan natin ang kwento ng Rabbi, ano po, na ano man yung ating mga nagawa nitong mga nakaraang panahon, magpanibago tayo. Ano mang mga pagkakamali, kalimutan natin. Kaya sabi niya dito sa Efeso chapter 2 verse 2. Ito sa Efeso. Puntahan natin dito sa Efeso. Dahil kailangan tayong may matutunan sa pista. The reason being, ipinagdiriwang natin ang pista, magpasalamat sa pagpapala ng Ama, and at the same time, sa mga aral na maririnig natin, ma-renew, ano po, ma-revive, ang ating pananampalataya. Ang tawag nga natin kung minsan sa ganito mga pista is revival of our faith. Renewal of our commitment. Yun ang ibig sabihin po ng ating mga ginagawang pagpipista. Tayo ay nag-isip, nakita natin yung mga pangyayari sa ating buhay, at kung ano man yung nakita nating mali, baguhin natin. Anong sinabi ko? Efeso chapter 2 verse 2. Ayan. Sa aklat ng Efeso chapter 2 verse 2, Efeso chapter 2 verse 2, na inyong nilakaran noong una
ayon sa lakad ng sanlibutan ito, ayon sa Pangulo ng mga kapangyarihan ng hangin, ng Espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. That was before. Pero sabi niya, verse 3, sa gitna ng mga yaon, tayo din naman, ng ibang panahon ay nabuhay sa mga kahalayan ng ating laman, na ating ginagawa ang mga pita ng laman at ng pag-iisip, at tayo noon ay katutubong mga anak ng kagalitan, gaya naman ng iba. Tayo noon. Meaning yung ang tignan natin yung mga nagawa nating pagkakamali para tayo matuto sa buhay. Hindi kailangan magturuan. Ano po? Kung nangyari man ito sa buhay ninyo, huwag sanang mangyari uli. Yung pagtuturuan, it's done. Tapos na. Alam nyo, ang pinakamabuti natin gawin, akuin natin yung ating mga pagkakamali. Magpanibagong buhay and then move on. Huwag tayong mamuhay sa nakalipas. Huwag tayong mamuhay sa nakaraan. Ano man yung nagawa ng asawa mo, nagawa ng mga anak mo, yung nagawa mo sa sarili mo, it is done. You cannot cry over a spilled milk. Ano po? Tayong to move on. Sabi niya, tayo din naman, meaning yung nakita mo sarili mo before, in front of your eyes, nakita mo yung mga pagkakamali mo, I pray. Ano po? Sa nangyaring pista, nagkaroon tayo ng pagmumuni-muni. Nakita natin yung kasayahan ng pagdiriwang ng pista. Ano po? Nakita natin na may mga pagkukulang tayong nagawa. Nakita natin sa ating sarili. Ano po? Ang kagandahan nito, ipinakita ng Ama sa ating mga sarili kung ano yung mga nagawa nating pagkukulang. Now, it's time to move on. Bagamat tayo ay may nagawang mga pagkakamali, kasalanan man kung kasalanan, sabi ng Ama, that was before. Kaya sabi ng Ama dito sa verse 4, ngunit ang Ama, sabi niya, palibhasa'y mayaman sa awa dahil sa kanyang malaking pag-ibig sa atin. Dahil sa awa, nakita natin sa pagmumuni-muni ng ating buhay, sa mga aral na narinig nating kwento, I pray na na-revive ang ating pananampalataya. Nagkaroon ulit tayo ng bagong pag-asa na pwede na naman nating ulitin yung kwento. But this time, it will be better. Ano po? Susulat ulit tayo ng bagong kwento ng ating buhay. And this time, should be better. Ano po? Kung nung nakaraan medyo may nakita kayong pagkukulang, this time, susunod na pista, mas maganda, mas maliwanag ang ating mga magiging pangunawa, and at the same time, mas mapaghahandaan natin. Actually, ngayon pa lang pinaghahandaan ko na kung saan kami magdiriwag sa susunod na pista. Ano po? Ganon din kayo. Kumbaga simulan nyo na maghanda ngayon. Para alam nyo na may mas magandang kwento. Ano po? Kaya sabi niya dito sa Aklat ng Mga Gawa, chapter 3, verse 19. Aklat ng Mga Gawa, chapter 3, verse 19. Time to move on. Sabi nga ng ating rabbi, start sa new beginning. Gawa, sabi ko, pero Mateo naman ang hinahanap ko. Gawa, chapter 3, verse 19. Gawa 3:19, sabi niya, kaya nga mga kapatid, sabi niya, mangagsisi kayo at mangagbalik loob upang mapawi ang inyong mga kasalanan. Bakit? Upang kung magkagayon ay magsisidating ang mga panahon ng kaginhawaan mula sa harapan niya mang Yahweh. Anong sabi niya? Balikan natin yung kwento na tayo nagkamali. Ikinumpisal na natin nung tayo pumunta at nagdiwang. Ngayon, sabi niya, pag nagawa mo na ito, sabi niya, harapin mo ngayon, sabi niya, ang darating na mga panahon ng kaginhawaan. Financially, emotionally, spiritually. Lahat yan darating. Bakit? Nakita mo yung kwento ng buhay mo. Ngayon, sasabihin mo sa sarili mo, I need to be better. Mas magiging mabuti. Mas magiging maayos. Mas magiging matatag ka sa pananampalataya.
Huwag mong ulitin yung cycle na naging pagkakamali mo. Otherwise, sayang ang mga pista. Sayang ang mga aral na narinig mo. Sayang ang ipinakita sa iyo ng Ama na pagkukulang mo. Ano po? Kami dito sa Amerika, ngayon pa lang nakikita ko na yung pagkukulang namin na gusto namin itama. The same thing sana sa bawat isa, Ang pista ng Ama para ipagdiwang ang kanyang pista and at the same time, to do better. Ayan. Tandaan nyo, to do better ang dahilan kung bakit tayo nag-aaral sa mga ganitong mga kwento. Ano po? To move on. Ayan. To start a new beginning. Sabi niya dito, sa aklat ng Pangalawang Korinto. Pangalawang Korinto, chapter 7. Pangalawang Korinto, chapter 7. Ayan. Pangalawang Korinto, chapter 7, verse 10. Sapagkat ang kalumbayang mula sa Ama ay gumagawa ng pagsisisi sa ikaliligtas. Ayan. So kung ipinakita ng Ama sa atin yung ating mga buhay, sa ating pagmumuni-muni, na nung kayo ay nasa pista, nakaupo kayo, nakikita nyo yung mga batang masasaya, nakikita nyo yung mga handaan, narinig nyo yung mga aral, one way or the other may pumasok sa puso nyo. Next time I want to do, sasabihin nyo, sa susunod na panahon na taon, sabi nyo, gusto ko na mangyari ulit itong ganito. Sa susunod na panahon, sabi mo, gusto mo na mas maganda dito. Mas gagawa ako dito. Mas pag-iigihan ko dito sa aking buhay. Mas pagbubutihin ko naman dito sa aking buhay. Kumbaga, makikita mo kung ano yung dapat mong tawag dito, i-upgrade, i-develop. Ano po? Nakita mo yung gusto mong ano sabi dito, pagyamanin. At nakita mo naman yung iiwanan mo na hindi mo na babalikan. Maaaring nalumbay ka, nalungkot ka sa nakita mong pagkakamali mo. Sinabi mo siguro sa sarili mo, I wish I can do better. I wish I did better, sasabihin mo. Ano po? Pero ngayon makikita mo, sasabihin mo sa sarili mo, siguro may pagkakataon pa. Yung pagkalumbay na nakita mo, dahilan ito para makita mo na ipinapaunawa sa iyo ng Ama para lalo kang bumuti. Ano po? Kung ito ay pagkalumbay sa iyo, matuwa ka, kapatid. Dahil binibigyan ka ng pagkakataon ng ating Ama na i-redeem mo yung sarili mo and move on to do better next time. Ano po? And then sabi niya, datapot ang kalumbayang ayon sa sanlibutan ay ikamamatay. Ayan. Pero ang iyong pagkalumbay, kung ang pagkalumbay mo na nakita mo, na-miss mo yung sanlibutan, ano po? At mas naramdaman mo sa sarili mo na parang yung pista ng Ama ay hindi para sa'yo. Nalulungkot ka dahil namimiss mo yung mga kaibigan mo sa labas. Abay kapatid ko, hindi ka nga para sa Ama. Sana naman hindi dahil ang ikinalulumbay mo yung mga pangyayari sa buhay mo na hindi mo na ikumit ang sarili mo doon sa sanlibutan. Sayang kapatid ko, Meaning, hindi para sa iyo itong aral at hindi para sa iyo yung pista. Mararamdaman mo sa sarili mo nung ikaw ay nasa pistahan. Naramdaman mo ba yung sarili mo na parang ayaw mo nang umuwi o parang sinisilihan ka? Na gusto mo na agad umuwi dahil parang hindi mo gusto yung mga nakikita mo. Parang naasiwa ka. Yung ba yung naramdaman mo nung nasa pista ka, kapatid? Bay kapatid ko, ngayon pa lang, sinasabi ko na sa iyo, hindi para sa iyo ang pista.
Ano po? Baka mali yung napasukan mo. Ano po? Alam nyo, ang mga pista, mga kapatid, ito yung sariling pag-aanalisa sa ating mga sarili. Dahil may kukumpara natin ang ating sarili sa iba pag nakikita natin ang ating sarili sa iba. Pag may nakita kayong kapatiran na mas nahihigitan ng inyong pananampalataya, nararamdaman nyo ba sa sarili nyo na next year gusto ko maging ganun ako? Alam nyo, nung nakita ko kung paano manampalataya sa Pastor Isaac, sabi ko, I want that spirit and I want it double. Yun ang sinabi ko sa sarili ko. Bakit? Dahil gusto kong maramdaman yung nararamdaman ni Pastor Isaac na katuwaan at yung kanyang tinatawag na kainspirasyon para mangaral at matuto. I pray na ganun din kayo sa mga napuntahan yung pista. Ano po? Sa mga napuntahan yung mga kapilya. Ano po? Kaya sabi niya dito sa Efeso chapter 4, Efeso chapter 4, verse 17. Efeso chapter 4, verse 17. Ito nga ang sinasabi ko, sabi ni Apostol Saulo, at sinasaksihan sa rabay, na kayo ay hindi na dapat nagsisilakad pa na gaya naman ng mga lakad ng mga hintil sa pagpapalalo sa kanilang pag-iisip. Now, nakita mo sarili mo na ikaw ay nag-iisip na parang hindi nananampalataya. Bakit? Hindi mo napagandaan ng pista. Nakita mo yung marami mong pagkukulang. Now, this time, you want to be better. Ano po? Kung ngayon ay pumunta ka na medyo may mga inaalala ka sa bahay mo, may inaalala ka sa buhay mo, ano po? Para bang may pumipigil sa iyo sa pagdiriwang mo sa pista. Siguro naman sa susunod na pista, hindi na ganon. Baka ngayon ipilit ang ngiti mo dahil marami kang iniisip. Sa susunod na pista, dapat hindi. Dapat bigay tudo ang kasayahan mo, bigay tudo ang kagalakan mo. Bakit? Ito'y pista ng Ama. No. Alam nyo, iniwanan namin tong bahay namin, ang panalangin namin, Amang Yahweh, ikaw nang bahala dito sa bahay namin. Ipinagbilin ko pa kay Amang Yahweh itong pusa namin na iniwan namin dito sa bahay sa labas. Kinausap ko pa yung pusa namin. Sabi ko, pusa, huwag kang aalis ng bahay, pwede kang mamasyal pero bumalik ka. Huwag kang lalayo. And dito yung pagkain mo, ikaw nang bahala sa sarili mo. Pati tubig, nilagay ko na rin, pati kaihan niya, kumpleto na rin. And then nanalangin ako na bantayan niya Amang Yahweh itong bahay namin. Dumating kami, ganun pa rin ang bahay namin. Unang tinignan ko yung pusa namin, agad-agad siyang pumasok. So mga kapatid, alam niyo po, hindi dapat natin katakutan yung mga maiiwanan natin kapag pista. Bakit? Dahil, alam niyo, kagustuhan ni Amang Yahweh na tayo magdiwang ng pista. At kagustuhan niya na tayo ay makaramdam ng tunay na pagpapalang kaligayahan at kagalakan. Ano po? Mag-absent na naman kami bukas dahil pupunta na naman kami sa pista. Bagamat nag-break kami kahapon nung linggo. Ano po? Pero bukas ay babalik kami doon sa lugar ng kapistahan ng pista ng tabernakulo dito sa Louisiana. Sa susunod, iniisip namin na pumunta kami ng Texas. At doon naman kami magtabernakulo. So ngayon pa lang pinag-ahandaan na ninyo kung saan yung gustong magtabernakulo. Bakit? Sa paghahanda ninyo, alam nyo kung saan kayo pupunta, may ihahanda ninyo ang sarili ninyo, lahat ng pangangailangan ninyo. Ganon ang magdiwang ng pista. Ano po? Para pag dumating ang pista, abay, kumpleto. Lahat ng mga iniisip mong dadalhin mo, lahat ng mga alalahinin mo, wala. Bakit? Sigurado ka na mas magiging maganda ang pagdiriwang mo ng pista sa susunod na taon. Ito po yung sinasabi ng Rabay. Ano po? A new beginning in time to move on. Sabi niya dito sa verse 21, chapter 4 pa rin ng Efeso, verse 21, kung tunay na siya'y inyong pinakinggan, kung tunay nga na ang Rabay ang naririnig yung nagsasalita kapag may nagsesermon, kung tunay nga na hindi yung pastor ang naririnig mo, kundi ang Rabay ang nagsasalita sa iyo para malaman mo kung saan mo dapat,
pagyamanin yung mga pangangailangan mo, yung pagkukulang mo. Saang bahagi ng buhay mo ang kailangan dapat mong pagyamanin? Saan ka nagkukulang? At kung naririnig mo yung mga pagkukulang mo at nalaman mo kung saan ka nagkukulang at ito binigay mo sa rabay na pagkukulang mo, then aasa ka na ang rabay din ang magpupuno. Now, tandaan niyo ang kwento na sinasabi ng ating mga apostol. Ang ating Rabbi Yeshua ang may akda at magtatapos ng ating pananampalataya. Siya ang nagpasimula ng ating pananampalataya at siya rin ang tatapos. Siya ang nagpaunawa sa atin para ipagdiwang ang kanyang pista. Din siya rin ang magbibigay sa atin ng ating mga pangangailangan kapag araw ng pista. Ano po? Yun ang dapat ninyong maramdaman, mga kapatid. Sa lahat ng mga kapatiran natin na nagdiriwang ng pista, I pray especially sa mga kapatiran natin, lalo ng ating bagong mga kapatiran sa Negros Assembly, I pray na mas magiging maayos at magiging anong tawag dito? Anong tawag ng darling? Mas magiging magarbo, bountiful yung magiging pagdiriwang nila. First time nila na magdiwang ng pista ng tabernakulo. No po, hindi lang sila umabot kasi sa paghahanda, pero I pray na sa susunod makita natin yung kanilang mas kahandaan sa pagdiriwang ng pista. Nevertheless, marami silang bisita ngayon dahil sila din ay nagdiriwang ng huling araw ng pista. Sabi niya, kung tunay na siya inyong pinakinggan at kayo'y tinuruan sa kanya gaya ng katotohanan na nakaya sa Mesaya, ay inyong iwan, sabi niya, tungkol sa paraan ng inyong pamumuhay na nakaraan. Yung mga mali mo nung nakaraan, it's done. You know better now this time. Ano po? Ngayon alam mo na, mas magiging matatag ka na, mas magiging marunong ka na, mas alam mo na kung saan tutulong, mas alam mo na kung paano mag-asta sa harapan ng mga kapatiran. Kung noon medyo mahihiyain ka, sa susunod na pista siguro ikaw na yung in charge ng committee ng isang grupo. Kayo ay maging tawag dito, maging active. Ayan. Alam niyo, mas mararamdaman ninyo kapag kayo ay aktibo sa mga gawain ng ating rabay. Makisaya kayo sa mga kapatiran. Hindi kayo dapat pupunta sa pista para kayo ay umuupo sa isang sulok. No, hindi. Kayo ay maging busy. Itanong nyo sa pamunuan kung anong may tutulong ninyo. Ganun dapat ang inyong mga gawin kapag pista. Doon nyo mararamdaman na kayo ay kailangan sa pista. Ano po? Pagsilbihan ninyo yung mga nanay natin sa assembly, yung mga elders natin sa assembly, huwag nyo nang hayaang sila ay kumuha pa ng kanilang kakainin, tignan mo yung kanilang mga pangangailangan, pag kailangan nila ng tubig. Ganun dapat ang gawin ninyo, Dito kapag kumakain, nagkakainan, ang tinatanong ko palagi sa mga matatanda, what do you need, mother? What do you need? Do you want some water? Yun ang tinatanong ko sa mga matatanda. Yung pa silang naglalakad-lakad habang sila'y kumakain. Kung ano man ang pangangailangan nila, kung magagawa ko, gagawin ko. Ganon din dapat kayo. Ganito yung pagdiriwang ng pista. Ano po? Sunod. Verse 23, at kayo'y mga bago sa espiritu ng inyong pag-iisip. Ayan. Kung dati retay, sabi ko nga kayo, hindi kayo palangiti. Ngayon, nakangiti na kayo sa susunod. Kung dati-rati, sabi ko nga kayo ay nahihiya na makisalamuha, sa susunod, hindi na. Maraming gawain kapag pista. At ando doon yung saya. Yung ikaw lang ay magtimpla ng kape, habang nagkikipagkwentuhan, ay nako, yun ang hinahanap ko palagi. Yung siesta time, ayan. Yung kayo ay magkukinuan ng magkakapatid, bihira lang mangyari ito sa loob ng isang taon, Kaya samantalahin ninyo. Kailan ba? Yung huling gabi namin sa campsite, inabot kami ng 1:00 ng madaling araw. Bago kami naghiwa-hiwalay sa harapan ng campfire. Ano po? Ganun dapat ang inyong maging pista, mga kapatid. Magbago kayo ng espiritu ng inyong pag-iisip. Ayan, baguhin ninyo. Maging masayahin tayo.
maging matulungin tayo, maging mapagbigay tayo, no? Maging open tayo sa mga nangangailangan ng tulong at kung ano yung ating magagawang mga gawain. Ano po? Dito sa Tito chapter 2, Titus, ayan. Titus, saan ba si Titus? Nasa dulo ba si Titus? Jude, Titus, katabi ni Timoteo, katabi ni Philemon, ayan. Titus chapter 2. Titus chapter 2. Verse 10. No, verse 11. Verse 11 and 12. Sapagkat nagpakita ang biyaya ng Ama na may dalang kaligtasan sa lahat ng mga tao. Ayan. Ibig sabihin makita ka ng mga tao, lalo na yung mga nakikisalamuha sa atin, lalo na sa Kamanggan Assembly. Nagkaroon kayo ng nakita ko yung inyong tinatawag na mga programa. Meron pa kayong concert. Ayan. At kapag nakita kayo ng mga tao doon na nag-o-observe sa atin, yung kagalakan ninyo, yung kahandaan yung tumulong, yung pagkalumanay ng inyong mga pananalita, yung kagustuhan nyo na sila'y mapagsilbihan, alam po ninyo, sasabihin ng mga makakakita sa atin, ang babait ng mga Assembly of Yahweh Elyon. Lagi silang nakangiti. Po. Very sila, very matulungin sila. So, pag ito'y narinig, na kwento sa atin, mga kapatid ko, darami pa yung magtatanong at makikisamba sa atin balang araw dahil gusto nilang maramdaman yung naramdaman natin. Ano po? Ganito dapat yung ating ipakita sa kanila. Para bang tayo yung nakikita nila na sa kaganda, yung bang kasayahan sa buhay na sa atin, yung pagliligtas ng Ama na sa atin, yung pagkamatulungin sa Ama, mula sa Ama na sa atin, yung pagmamahalan ay nakita sa atin. Tayo yung magsisilbing ilaw ng mga makakasalamuha sa atin, lalo na pag ganitong pista. And I know, sa ginawa ninyong pagdiriwang uli ng pista sa Kamanggaan Assembly na kayong mga pumunta, sigurado, natutuwa din ang mga Kamanggaan people. Dahil, yearly, nakikita nila yung kaligayahan ng Assembly of Yahweh Elyon. Ano po? And I pray na mangyari ito sa lahat ng ating mga asemblya. I pray na mangyari ito sa lahat ng ating mga asemblya. Na sila ay kakitaan ng kagandahang mga asal at mga dapat nilang kainggitan sa kanilang mga pinupuntahang mga pananampalataya. Na nagtuturo sa atin upang pagtanggi natin sa kalikuan at sa mga kahalayan ng sanlibutan, ay marapat mabuhay tayong may pagpipigil at matwid at banal sa panahong kasalukuyan ng sanlibutang ito. Kapag ginagawa natin ito, mga kapatid, alam nyo, nakakalimutan natin ang gawa ng sanlibutan. Sabi nga ng asawa ko at ni Wenalyn nung nakarani, sana na ito palagi ang buhay, sabi nila. Yung bang wala kang iniisip na gagawing trabaho. Yung bang doon ka lang nakakain, matutulog, makikipagkwentuhan, mag-aaral ng Biblia, tapos makikipagkwentuhan uli. Alam niyo, napakasimple ng buhay pag ganung pista. Hindi niyo ba napapansin? Kung pwede nga lang, gawin yung 2 linggo ang pista Dahil, hindi kayo nai-stress sa gawain sa bahay, hindi kayo nai-stress sa gawain sa mga kung saan kayo naghahanap buhay. Kung pwede nga lang, bakit hindi? And I pray na ganito yung mga naranasan ninyo sa pista. Ano po? To do better next time. Ano po? Ang dahilan ng araw natin ang dahilan ng araw natin
Ang tema ng aral natin is to do better next time, to move on, to start a new beginning. Ano po? And to do better next time. Yun ang ating meaning, yun ang ating tema ng aral. Ano po? Unang Pedro chapter 1. Unang Pedro chapter 1. Ayan. Unang Pedro chapter 1 verse 14. Verse 13, tataas ko sa verse 13 dahil magkadugtong siya. Kaya't inyong bigkisan ang mga baywang ng inyong pag-iisip na maging mapagpigil kayo at inyong ilagak na lubos ang inyong pag-asa sa biyayang dadalhin sa inyo sa pagkahayag ng ating Rabbi Yeshua. Bigkisan daw natin ang ating mga kaisipan. Meaning, huwag tayong magulumihanan sa mga nangyayari sa sanlibutan. Alam po ninyo, yung kwentuhan namin kaninang magkakapatid, kaninang umaga, nag-aalala ang bayang Pilipinas dahil sunod-sunod ang lindol sa inyo. Kung hindi ako magkakamali, 8 or 9 ang lindol sa inyo sa nakarang 2 linggo. At ito ay sa lahat ng panig. Luzon, Visayas at Mindanao. At itong kinakatakot ng mga nasa pillbox agency na baka mayroong darating na big one. Dahil yung fault line sa Marikina, yung sinasabing matagal na yan, yung Marikina fault line, yan sa Metro Manila, na kapag ito ay na-trigger, halos marami ang magkakaroon ng mga magiging sakuna dahil ang Marikina fault line halos sentro ng Manila yan, mahaba yan sa Manila, sa kapayatang Bulacan. At ito ay maraming mga taong nakatira. Yun ang kinakatakot nila. Po. Pero alam niyo mga kapatid, huwag ito yung inyong katakutan at alalahanin. Po. Ang ating pag-asa at ang ating kaligtasan ay na kay Amang Yahweh. Walang mangyayari sa inyo kung kayo ay mag-aalala. Iisipin ninyo na baka dumating nga yung sinasabi ninyong big one na hindi na kayo nakakakain, hindi na kayo nakakatulog. No, hindi po yun ang dapat mangyari. Alam ninyo, kung gugustuhin ng Ama na tayo ay mamatay, maski nasaan po tayo, kukunin niya tayo. Walang makakapigil kay Amang Yahweh. Tandaan niyo palagi, walang makakapigil kay Amang pag sinabi niya, mamamatay ka na. Pero pag hindi ka pa, kagustuhan ng Amang Yahweh, sabi nga niya, walang sandata na pwedeng pumatay sa'yo. Tandaan niyo yan. Kapag hindi ipahihintulot niya Amang Yahweh na mangyari sa'yo yung salitang kamatayan, saan ka man naroroon? Maski nasa gitna ka ng lindol, walang mangyayari sa'yo. Ano po? Ano doon yung pag-aalala? Pero kung tayo magtitiwala kay Amang Yahweh, tayo ay hindi dapat magulumihanan. Bigkisin natin ang ating mga kaisipan sa ganitong mga kaisipang tinatawag nating pag-aalala. Katatapos lang natin magpista at ito yung ating huling araw, dapat magpatuloy tayo sa ganitong gawain. Ilagat natin ang ating puso kay Amang Yahweh. At lahat ng ating alalahanin ay ibigay natin sa Kanya. At ang ating goal, to do better next time. Yan. To move on. And start a new beginning. A new chapter sa ating buhay. But this time, it will be better. Nagaya ng anak ng mga matalimahin, na huwag kayong mag-asal na ayon sa inyong dating mga masasamang pita nang kayo nasa kawalang kaalaman. Yung mga dating mga pag-uugali ninyo, tapos na yun. It should be done. Hindi nyo dapat pang balik-balikan pa. Ulitin ko, wala nang sisihan sa mga nakaraan. Kayong mga mag-asawa, kung may mga nangyari sa buhay nyo na parang hindi kayo makamove on, it's time maybe to move on. Sa inyong mga mag-anak, may nangyari sa inyo na tatay sa nanay, tatay sa anak, anak sa nanay, it's time to move on. Start a new beginning.
At ang pista na nakita nyo ngayon, ano po, sana may natutunan kayo. At yung mga natutunan ninyo, to do better next time. Ano po? To do better next time. Verse 15, ngunit yamang banal ang sa inyo'y tumawag ay mangagpakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Ayan. And everything that we do, we will do better this time. Ayan. Ano po? Sa pananalita, sa gawa, at sa pag-iisip. It will be better this time. Ayan. Ano po? Ito yung kwento kung bakit kailangan tayong pumunta sa mga pista. Ha? Unang Pedro chapter 4, verse 3. Sapagkat sukat na ang nakarang panahon upang gawin ang hangad ng mga hentil at lumakad sa kalibugan sa mga masamang pita, sa mga paglalasing, sa mga kalayawan, sa mga kayamutan, at sa mga pagsamba sa mga imahe. Dito para sa atin. Pero gusto kong bigyan din dito yung nakaraang panahon upang gawin ang hangad ng mga hentil. Meaning yung gawa nating makasanlibutan, it should be done. Naku. Nung nakaraang panahon, ayan, meaning kinalimutan na natin at talagang kinalimutan na. Hindi na dapat binabalik-balikan pa. Ano po? Dahil sayang yung mga narinig ninyong mga aral. Sayang yung pista na nakita ninyo. Tayo lamang ang may pista na ganito sa sanlibutan. Ano po? At nakakatuwa na makita natin ito sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga kapatiran. Ano po? Verse 4, ikinahahangan nila ang mga bagay na ito na kayo hindi nakikitagbong kasama nila sa gayong pagpapakalabis ng kaguluhan kung kaya't kayo'y pinagsasalitaan ng masama. Yung mga naging kaaway ninyo. Alam ko may mga naging kaaway kayo, lalo na yung mga mahal ninyo sa buhay. Yung pagpunta nyo lang ninyo sa pista siguro, may mga nasabi sila sa inyo, na ano bang ginagawa ninyo pag ganitong pista, kayo ay nasa tent, ano kayo, para kayong mga siraulo, baka sabihin pa sa inyo, kayo ay nagtitent, nakatira sa tent sa loob ng 1 linggo. Nabayog kayo lang mga kapatid, di lalo na kami, dahil kami nasa park, doon kami nakatira sa loob ng 1 linggo. Malayo sa mga bahay namin. Buti kayo, malapit pa kayo sa mga sambahan. Kami talagang walang sambahan. Gumawa lang kami ng aming sambahan. Nagpatayo kami ng tent para sa aming sambahan. Siyang pupuntahan namin kapag may aral. Dala-dala namin lahat. Yung malaking tent, lahat ng aming mga tent, lutuan, lahat dala-dala namin. No? So mga kapatid, ito ay dapat nating ikarangal. Dapat tayong matuwa. Bakit? Ganito tayo tinuruan ng ating rabay para magdiwang ng kanyang pista. Ano po? Sabi niya, sa takdang lugar na pipiliin, ipagdiriwang ang pista. Kaya kung anong mapagkasunduan ng inyong pastor, doon kayo. Bakit? Ando doon yung pagpapala ng Ama. Ano po? Roma chapter 8. Roma chapter 8. Yan. Kaya I pray na tayo po ay may natutunan sa pagdiriwang natin ng pista. At tayo ay mayroong urgency sa ating sarili na to do better next time. Yan. Chapter 8, verse 12 and 13. Roma chapter 8, verse 12 and 13. Kaya nga mga kapatid, mga may utang tayo, hindi sa laman upang mabuhay ayon sa laman. Para saan? Sapagkat kung mga buhay kayo ng ayon sa laman, ay mga mamatay kayo. Datapwat kung sa pamamagitan ng banal na espiritu ay pinapatay ninyo ang mga gawa ng laman, ay mabubuhay kayo. Meaning, ano po?
Yung mga nakita natin, na ugali ng ating mga kapatiran sa pista. Nakita natin yung mga pagkakamali, nakita natin yung mga mabubuti. Yung mga mali, huwag natin gayahin. Ituro natin doon sa gumawa ng mali na may better way to do it. Dapat lahat tayo ay may nakapulot o may napulot na kagandahan sa pagdiriwang ng pista. At kung may nakita kayong pagkakamali, I pray na itinama ninyo ang mga kapatid na may nagawang pagkakamali. Kaya nga tuwing pista, ako ay humihingi ng report kung ano yung mga pwede nating pwede nating ulitin na mga magagandang mga bagay at kung ano yung pwede nating improve to do better. Ayan. Ganon din sana sa inyo mga kapatid. Ano po? I pray na kayo ay may mga napulot na mga magagandang asal, magagandang gawi, at higit sa lahat, yung naramdaman ninyo na kayo ay bahagi sa pamilya ng ating Amang Yahweh. Yung pagmamahalan, ang pinaka gusto ko na makita ninyo sa bawat isa. Ano po? Kaya sabi niya, mabuhay tayo sa banal na Espiritu sapagkat ang lahat ng mga pinapatnubayan ng Espiritu ng Ama ay sila ang mga anak ng Ama. Ano po? Yung mga pinapatnubayan daw, yung mga gumagawa ng mga mabubuti, yung mga nagpapakilala ng kabutihang asal, yung mga nakahandang tumulong sa kapwa, yung mga hindi nag-iisip ng masama sa kapwa, yun ang masasabing anak ni Amang Yahweh. Ano po? Lalo na kapag may mga nakakakita. Ano po? Lalo niyong pag-ibayuhin yung paggawa ng mabuti. Huwag niyong tingnan kung ano yung masama. Huwag niyong ipagdikdikan yung nagawa ng masama. Yung nakikita niyong masama, huwag niyo lang ipagdikdikan ninyo. Kundi ang tignan ninyong ipagdikdikan yung mga gawang mabuti. Ano po? Ang ating aim to do better next time. Bawasan yung mga naging pagkakamali. Mas mabuti kung may iwasan yung magkamali uli. Pero kung hindi man may iwasan lahat, at least mabawasan na tayo ay matuto. Para sa susunod na pista, mas masaya, mas maligaya, mas mapaghahandaan natin. Ano po? Unang Pedro chapter 2 verse 15. Unang Pedro chapter 2 verse 15. Chapter 2 verse 15. Ayan. Unang Pedro chapter 2 verse 15. Sapagkat siyang kalooban ng Ama na dahil sa paggawa ng mabuti ay inyong mapatatahimik ang kamangmangan ng mga taong palalo. Meaning yung mga tumutuligsa sa inyo. Yung mga nagsasabi sa inyo na makakakilala nyo na mali kayo o kaya mali yung napasukan ninyong pananampalataya. Yung mga mahal ninyo sa buhay na tumutuligsa sa inyo. Kapag hindi tayo naging mas mabuti sa ating mga gawa, sa pananalita, at sa asal, abay, tama sila. Wala tayong natutuhan mabuti sa ating pananampalataya. Yun ang sasabihin nila sa atin. Binibigyan nyo sila ng rason para lalo silang tuligsain ang ating pananampalataya. Ibig sabihin wala dapat marinig sa ating mga reklamo na ikukwento natin sa iba na sa pinuntahan nating pista, ang dami mo nakita mga pagkukulang. Hindi dapat marinig sa atin yon. Dapat ang ikwento nyo yung kagandahan ng mga nakita nyo, yung kasiglahan ng mga napanood ninyo mga kapatiran, yung pagmamahalan na nakita ninyo sa bawat isa. Yun dapat ang ikwento ninyo para nainggit sila.
Ano po? Yun ang mga pulutin ninyo kapag pista. Para sa susunod, ano po? Mas magiging masaya. Mas magiging kapakipakinabang tayo sa mga nakakita sa atin. Kapag ganito ang nakikita sa atin, alam nyo, sa mga nakakasalamuhan natin o mga nakakilala sa atin, alam nyo, paghahandaan din nila, no? Hinihintay din nila ang pista natin dahil muli na naman nila makikita ang kasayahan, ang kaligayahan at ang pagmamahalan sa isang grupo na tunay na nananampalataya. Yun dapat ang makita sa atin. Ano po? Kaya ako ay natutuwa nung kayo ay nag-concert na naman sa Kamanggaan Assembly. Alam ko maraming nanood. Lalo na't kayo ay nagpakain yata, which is ito ay nakakatuwa na mangyari. Dahil nakikita natin na nakikita nila na ang ating asemblya ay matulungin at anong sabi dito, mapagbigay. Ayan. Paghandaan natin sa susunod na pista uli to do better. Ano po? Sunod na kwento. Saan na ba ako? Verse 15 ba sinabi ko? Verse 17. Igalang ninyo ang lahat ng mga tao. Ibigin ninyo ang pagkakapatiran. Mga takot kayo sa Ama. Ano sabi niya? Igalang ninyo ang lahat ng tao. Lalo na kapag may mga nakikisalamuha sa atin na hindi nananampalataya at observer lang sila, dapat nakita nila yung kagandahang asal sa atin. Ano po? Dito natin na ipapakita ang tunay na pananampalataya pag ito ibinubuhay natin. Kung ano yung naririnig nila sa ating mga pastor, yun dapat ang nakikita nilang ibinubuhay natin. We do what we preach. Ayan. Ibinubuhay natin yung ipinapangaral sa atin ng ating mga pastor. Otherwise, ano po, sasabihin nila na hindi totoo yung pinapangaral ng ating mga pastor. Dahil hindi nakikita sa atin. Walang naniniwala doon sa ipinapangaral ng pastor. Bakit? Dahil hindi naman ibinubuhay ng mga kapatiran. Pero kapag ito ibinubuhay natin, nakikita sa atin ng mga nakikisalamuha sa atin at mga observer, abay mga kapatid ko, matutuwa sila. Baka susunod na pagkakataon, makibahagi din sila. Natutuwa ako at merong nabautismuhan na namang 7 sa pagdiriwang ng bayabas ng Kamanggaan Assembly. Meron ding nabautismuhan sa bayabas na isa. Ano po? So dito natin makikita mga kapatid ko na tayo ay dumadami at lumalawak. Bakit? Dahil nakikita nila ang tunay na pananampalataya sa atin, yung pananampalataya may pagmamahalan, may pagbibigayan, at may pagpipitagan. Ano po? Kaya sabi niya, igalang ninyo ang lahat ng mga tao at ibigin ninyo ang pagkakapatiran. Ayan. Kung kayo ay may dala sa inyong mga pagpunta sa pista, ibahagi nyo sa wala. Dahil alam niyo ang kwento, meron at meron sa atin ang mga ngailangan. Ano po? Hindi ibig sabihin na sila ay less fortunate. Hindi yun ang ibig sabihin. Ang ibig sabihin noon ipinapaunawa ng ating ama, ng ating rabay, na sa pagmamahalan natin walang magkukulang. Yun ang punto. Ano po? Kaya pag dumating ang punto na pista na naman, pag sumikapan ninyong pumunta. Maski na kayo ay hikahos at walang-wala, pag sumikapan ninyong pumunta, mayroon at mayroon magpapadala ng tulong para kayo makapunta. Yun ang tandaan ninyo palagi. Ang inyong maging goal, makarating kayo sa pista. Yun ang ilagay ninyo sa puso ninyo. And Father Yahweh will find a way. Gawin naman ninyo ang inyong magagawa para ihanda niyo mga sarili sa darating na pista. Ano po? Ang susunod na paghahanda nating pista, itong susunod na pista natin, yung unang pista sa taon. Yung tinatawag nating Passover, ayan. I-commit ninyo yung sarili sa darating na pista para kayo makapunta ulit. Yun dapat ang gawin natin. Ano po? Kaya alam niyo ang dahilan kung bakit tayo ay nangangarap balang araw na tayo ay makatira sa isang mga lugar.
para hindi na kayo mong problema pa sa pamasahin ninyo, kung ano yung mga dadalhin ninyo, lahat andun na sa pagpapala ng Ama sa isang lugar. I pray na ganitong mangyari sa bawat kapatiran natin, sa bawat lugar. Ano po? Kaya sabi niya, ibigin ninyo ang pagkakapatiran. Hindi makikita ng mga observer sa atin kung gaano ang pagpapala ni Amang Yahweh kung ito hindi nakikita sa atin. Kung kayo-kayo nag-aaway, kung kayo-kayo ay nagtatampuhan, kung kayo-kayo ay hindi nagkikibuan, kung kayo-kayo hindi nagtutulungan, abay, sino mananampalataya? Sino magsasabi na tayo ang tunay na pananampalataya? Ano po? Hindi pwedeng mangyari. Ano? Dapat nakita sa atin ang lahat ng mga positibong bagay, lalo na kapag pista. Bakit? Dahil maraming nakatingin, maraming nag-oobserba. Huwag nating ilagay sa kahihiyan ang pangalan ng ating Rabbi Yeshua. Ano po? Kung may nagawang mga pagkakamali, doon na lang sa loob nyo pag-usapan. Huwag nyo ilalabas sa labas na ito'y kakalagta rin, na maririnig pa at makikita pa ng mga tagalabas. Hindi dapat mangyari. May mga pagkakataon na may mga pagkakamali, pero itago nyo for the sake ng pagmamahalan. Sabi nga niya, love covers multitude of sin, di ba? Yun dapat ang mangyari. Pero wag niyo, hindi sinasabi ko ito hindi para anong tawag dito, para itago yung mali. No, ang sinasabi ko para hindi na marinig pa sa iba at maitama na sa loob pa lang. Yun ang aking punto. Ano po? Dahil may mga pagkakataon na hindi maiiwasan. At ito dapat ay maging kalakaran ng bawat asimblya natin. Ano po? Pairalin natin at tignan natin yung mga magagandang mga bagay na pwede nating ibalita sa labas. Yung pwede nating ipagmalaki sa labas na gawain ng ating asimblya sa tulong ng ating Amang Yahweh at sa tulong ng ating Rabbi Yeshua. Ano po? Ibigin ninyo ang pagkakapatiran, sabi niya, mga takot kayo sa Ama. Ibig sabihin, sa lahat ng ating pananalita at sa gawa, lagi nating isipin, ginagawa natin ito, sinasalita natin ito sa ating Rabbi Yeshua HaMashiach. Yung salita nga sa atin ng ating Rabbi, sa lahat ng inyong mga ginagawa, isipin ninyo, sabi ng Rabbi, na ito yung ginagawa ninyo sa akin. Hindi sa tao. Dahil kung ito sa tao, meron tayong magiging pagtatangi. Kasalanan yun, sabi ng Apostol Santiago. Kapag tayo nagtangi sa tao sa ating mga gawa, ginawa natin ito sa iba, pero hindi sa isa, pagtatangi po yun, hindi dapat mangyari. Meaning maging pantay ang pagtingin po natin sa bawat isa. Ano po? Wala tayong kinipitigan at wala tayong tinitignan. Ano po? Natandaan po ninyo ang kwento. To do better next time. To move on. To start a new beginning. Ano po? Hallelujah. Mga kapatid ko, marami pang darating na pista. Pero ang importante, ano po? Ito ay ganapin natin to do better next time. Ano man yung mga nakita natin pagkukulang natin, ulitin ko, yung mga pangangailangan natin, o ano man yung mga bagay na dapat nating improve sa sarili natin, nakita natin sa ating sarili. And hoping and praying, next time, we'll do better. Kung ano man yung mga nagawa natin pagkakamali sa ating buhay, let's move on. It's done. Tapos na po yun. You cannot cry over a spilled milk. Nangyari na yung kwento. Ano po? Let's move on and start a new chapter sa ating buhay. But this time, we will do better. Ano po? Matuto tayo sa mga aral na narinig natin. Matuto tayo sa buhay na natamo natin. Yung mga naging karanasan natin sa buhay, matuto tayo. Nakita natin yung ating mga pagkakamali. Nakita natin sa ating sarili kung hanggang saan yung ating pananampalataya, kung saan tayo matibay at kung saan tayo mahina. Nagkaroon tayo ng sariling pagmumuni-muni.
Ipinakita sa atin ito sana ng Ama sa nakaraang pista. And hoping and praying sa susunod na pista, mas maayos. Sa susunod na pista, mas maganda. Sa susunod na pista, mas masaya. Mas mapagpapala. At tayo, ano po? Sana yung magkusa na gawin natin mas mabuti ang ating selebrasyon, yung ating, anong tawag dito, yung ating share sa ating sarili. Ano po? At I pray, ano po, lalo na sana na-revive ang inyong pananampalataya. Huwag niyong tingnan yung mga mali. Huwag niyong tingnan yung pagkukulang ninyo na para bang ito ay, anong tawag dito, na hindi nyo na may tatama pa. No. Tingnan niyo yung pagkukulang ninyo na ito ay pwedeng i-improve. Yan. Tignan niyo yung mga pagkakamali na ito ay pwedeng baguhin. Tignan ninyo yung mga pagkukulang na ito ay pwedeng mapaghandaan. Iyon dapat ang maging positibong tanaw. Ano po? Huwag kayong umiyak sa ngayon dahil nangyari na. Tapos na yung kwento, nakita nyo na inyong mga pagkukulang, nakita nyo ng mga pangangailangan. Susunod na pista. Hilingin mo sa Ama. Itong hilingin nyo sa Ama. Amang Yahweh, sabihin ninyo, sana sa susunod na pista, dahil alam nyo, Amang Yahweh, na iiyak ako, sasabihin mo na ako ay walang gaanong nadala. May nakita akong kapatid, sabi mo na nangangailangan, pero Amang Yahweh, maski gusto kong magbigay, talagang wala. Sasabihin mo, Amang Yahweh, sabi mo, tanggalin mo yung aking pagkamahiyain. Sasabihin mo, sa susunod na pista, ako na yung bida na tutulong. Hindi na ako uupo sa sulok. Sabihin mo, Amang Yahweh, bigyan mo ako ng pananalita na makapagpapatibay sa mga kapatiran na kapag may nakikita ako nalulungkot at nakapulang sa gilid na ako ay magsasalita para sa kanya para gumanap ayon sa kanyang babahagi at ikakatibay ng pananampalataya. Yun ang maging bahagi natin dapat sa pista. Ano po? Tayo yung maging uplifter, tayo yung mga tagapagbigay ng ng inspirasyon. Tayo yung tagapagbigay ng ng ngiti sa kanilang mga labi. Alam nyo, kapag lalo na sa mga matatanda natin, ng mga nanay sa assembly, at mga tatay natin sa assembly, yung mga elders natin, pag nakikita nilang tinutulungan nyo sila at lahat ng kanilang pangangailangan kayo magbibigay, sasabihin nila, sa susunod na pista, sana andun si kapatid na ganito na alam ko siyang tutulong uli sa akin. Yun ang iisipin ng mga matatanda natin sa assembly. Bakit? Iniisip nila yung kabutihan mong nagawa sa kanila at para din sa lahat. Ano po? Mga kapatid ko, may klima ng ating aral, I pray na tayo ay may natutunan. Ang tema ng ating kwento, to do better next time. Ano po? To move on sa mga nakaraan nating mga gawang mali, sa mga nagawa nating mga pagkukulang. And then this time, to start a new beginning, but this time to be better. Ano po? Nawa, ang pagpapala ng Ama ay sumaatin. At sa susunod na pista, it will be better. Mas magiging masaya, mas magiging mapagpala, mas magiging magiging puno, mas magiging puno pa siya ng kagandahang asal, kasayahan, pagmamahalan, pagtutulungan at pagkakaisa sa bawat kapatiran at tayo ay maging ilaw sa mga observer na hindi pa nananampalataya. And I pray, tayo ay magpatuloy sa ating pananampalataya at kung ano man yung ating mga pangangailangan at mga pagkukulang, tilingin natin sa ating Amang Yahweh. May ibigay ito sa atin, hindi para sa ating personal na pangangailangan, kundi hilingin natin ito para sa ikapupuri ng kanyang dakilang pangalan. Mga kapatid, ito po ang aral ng ating rabay. And I pray, tayo po may natutunan, susunod na pista, you will do better next time. Ano po? Hallelujah. Salamat po mga kapatid. Purihin ang ating Amang Yahweh. Purihin ang ating Rabay, Yeshua HaMashiach. Salamat po. Happy last great day po sa lahat. Magandang gabi po. Hallelujah.